Hindi lahat ng sugat galing sa dayuhan. Magandang araw mga ka-OFW! Minsan, ang pinakamasakit na panloloko, kapwa Pilipino pa ang gumawa. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, kundi dahil marunong ka magtiwala. At sa mundong puno ng pagod at lungkot ng OFW life, ang tiwala ay parang pahinga. Bakit kayo nagtitiwala? Kapag OFW ka, malayo ka sa pamilya, malayo sa kaibigan, kilala mo ng buong pagkatao mo. Kaya kapag may kabayan kang lumapit, automatic, bumaba pa ang depensa mo. Pareho kayo ng wika, pareho kayo ng kwento ng sakripisyo, pareho kayo ng dahilan kung bakit kayo nandito at malayo sa pamilya. Sabi mo sa sarili mo, kapwa Pilipino ko to, hindi ako lolokohin ito. Kaya nag-open ka, nag-share ka ng problema, nagtiwala ka sa pera, sa pangako, sa salita. Hindi dahil tanga ka, kundi dahil tao ka. Hanggang sa isang araw, hindi na tama, hindi na sila sumasagot, may palusot na, may dahilan ng paulit-ulit. Yung perang pinaghirapan mo ng ilang buwan, biglang nagparang bula. Yung tiwala mong buo, unti-unting nabasag. May masakit pa sa pagod ng trabaho, mas masakit pa sa homesick. Kasi akala mo kakampi mo sila. At ang tanong paulit-ulit sa isip mo, bakit kapwa Pilipino ko pa? Ang panloloko ay hindi lang perang kinukuha. Kinukuha nito ang tiwala mo sa sarili mo. Ang tapang mo makisalamuha. Ang lakas loob mong magmahal at magtiwala ulit. Biglang nagiging tahimik, mapagmasid, laging nagdududa, at minsan sinisisi mo pa yung sarili mo. Sana hindi na lang ako nagtiwala. Sana naging mas matalinong ako. Pero pakinggan mo ito, hindi mo kasalanan ang magtiwala, kasalanan ang manloko. Maraming OFW ang tahimik lang, nasasaktan. Hindi nag-iingay, hindi nagpo-post, hindi nagsusumbong dahil ayaw nilang masabihan na kasalanan mo rin naman. Ayaw mo mapag-usapan, ayaw mo madagdagan ng bigat ng loob mo. Kaya kinakain mo na lang ang sakit, tinatawanan mo na lang sa harap ng iba. Pero kapag gabi, tahimik kang umiiyak. Kung isa ka sa kanila, gusto kong malaman mo ito. Valid ang sakit mo, valid yung galit mo, valid yung lungkot mo. Huwag mong patayin ang kabutihan mo dahil sa mga maling taong umabuso nito. Hindi ka nagkamali ng pagtulong, hindi ka nagkamali ng pakikisama, hindi ka nagkamali sa pagiging mabuting tao. Ang kailangan lang, matuto kang maglagay ng hangganan. Hindi lahat ng kababayan dapat pagkatiwalaan. Hindi lahat ng nakangiti may malinis na intensyon. At okay lang yun. Ang nangyayaring ito sa'yo, hindi parusa. Isa itong aral. Masakit, oo, pero may dahilan. Mas matalas ka na ngayon. Mas maingat. Mas marunong ka nang pumili kung sino ang papapasukin mo sa buhay mo. At yun ang hindi nila kayang nakawin sa'yo. Hindi mo kailangang maghigante. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Ang pinakamagandang sagot sa pangloloko ay ang tahimik na pagbangon. Magtrabaho ka ulit. Mag-ipon, magtiwala, pero sa tamang tao na, at higit sa lahat, magtiwala ka ulit sa sarili mo. Dahil kung kinaya mong tumayo, kahit niloko ka, mas kaya mo pang magpatuloy. At alam mo kung ano yung pinakamasakit sa lahat? Hindi dahil niloko ka, kundi dahil pinagkatiwalaan mo sila bilang kapatid sa hirap. Pareho kayong OFW, pareho kayong napapagod, pareho kayong may pamilya sa Pilipinas na umaasa. Kaya akala mo, pareho kayo ng prinsipyo, pareho kayo ng konsensya, pareho kayo ng hangaring umangat ng marangal. At doon mo natutunan ang isang pinakamasakit na katotohanan, hindi lahat ng dumaranas ng hirap, marunong rumespeto sa hirap ng iba. Pagkatapos ng lahat, may katahimikan na sumusunod, hindi yung tahimik na payapa, kundi yung tahimik na mabigat. Yung kahit may kausap ka, parang mag-isa ka pa rin. Yung kahit may tawanan na sa paligid, parang may kulang sa loob. May mga parte ng pagkatao mo na nasugatan. Yung kakayan mong magtiwala ng buo. Hindi ka na katulad ng dati, mas maingat ka na magsalita. Mas konti na lang kwento mo, mas pinipili mo na lang manahimik kaysa magpaliwanag. Hindi dahil malamig ka na, hindi dahil suplada ka na, kundi dahil natuto ka na. At minsan, nakakaramdam ka na ng lungkot sa pagbabagong yan. Kasi, mismo na rin yung dating ikaw. Yung ikaw na bukas ang puso. Yung ikaw na hindi takot magtiwala. Pero tandaan mo, hindi ka naging masama. Naging matalino ka lang. Kung may mga OFW man na nanonood nito ngayon na gusto ng sumuko, hindi sa trabaho, kundi sa tiwala sa tao. Pakinggan mo ito. Hindi lahat ng tao ay katulad ng nanloko sa'yo. Pero hindi lahat ay karapat-dapat ng akses sa buhay mo. At okay lang yun. Hindi mo kailangang ibigay ang buong sarili mo para lang masabing mabait ka. Ang tunay na kabutihan, marunong maglagay ng hangganan. Darating ang araw na kaya mo na magpatawad. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mo ang kapayapaan.
Pero ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbalik. May mga taong pinatawad mo na, pero hindi mo kailangang papasukin ulit sa buhay mo. At hindi ka masamang tao dahil doon. Pinipili mo lang yung sarili mo sa pagkakataong ito. At kung sakaling marinig man ito ng taong nanloko sa kapwa OFW, gusto kong sabihin sa'yo to. Hindi mo lang pera ang kinuha. Kinuha rin nila ang tiwala at ang pahinga. Ang konting liwanag sa gitna ng pagod ng isang tao. At kahit wala kang marinig na singil ngayon, may balik ang lahat. Hindi man galing sa amin, darating ang tamang oras. Unti-unti matuto ka ulit tumawa, unti-unti matuto ka ulit magtiwala, hindi sa lahat, kundi sa tamang tao. At sa bawat araw na bumabangon ka, kahit may takot at may duda, iyon ang patunay na mas matapang ka. Kung OFW ka at niloko ng kapwa Pilipino, gusto kong iparinig ito sa iyo ng malinaw. Hindi ka nagpunta sa abroad para lokohin, hindi ka nagpagod para abusuhin, hindi ka nagsasakripisyo para malitin, nandito ka para sa pangarap, para sa pamilya, para sa mas maayos na bukas. At sa mga taong sinubukan kang pahinain, andito ka pa rin, tahimik, pagod, pero hindi talo. Kung umabot ka hanggang sa huling salita ng video na ito, ibig sabihin may lakas ka pa. At hanggang may lakas ka pa, hindi pa tapos ang kwento mo. Hanggang sa mga susunod nating kwento mga kapwa OFW.